Congressman Paulo Duterte nawawala. Totoo kayang nasa Dubai kasama si Michael Yang? Yung paalam po ni Congressman Paulo Duterte hanggang March 15 lang siya sa Netherlands. Nandito na po ba? Nagtimbre na ba sa inyo? Nandito na siya? Wala pa po kaming advice. But we really grant requests from all congressmen, no? Regardless of the purpose. Basta no government funds are used, we give them travel clearance, no? Anywhere in the world, no? They can travel freely. Nasaan nga ba si Congressman Paulo Duterte? Pero teka, anong nangyari? Bakit biglang nawala sa eksena si Congressman Paulo Duterte? Maraming haka-haka, maraming espekulasyon. Pero isang tanong lang ang bumapagabag sa isip ng publiko. Nasaan si Congressman Paulo Duterte? Alam natin na binigyan siya ng travel authority papuntang The Hague kung saan nakakulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wala nang kasunod na balita. Bakit kaya? Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala silang natanggap na abiso kung bumalik na ito sa Pilipinas. Pero may mas nakakagulat pang balita. May kumakalat na impormasyon na hindi raw talaga nagtungo si Paulo Duterte sa The Hague, kundi sa Dubai. At hindi siya nag-iisa. Tila kasama raw si Michael Yang, ang kontrobersyal na negosyant malapit sa kanyang ama. Pero teka, bakit Dubai? Alam natin mga kaibigan na bumili ng property si Michael Yang sa Dubai gamit ang kinita nito sa Pharmaly. Gayon din, kapansin-pansin na nababalita noon na mag-business partner si Mans Carpio, Pulong Duterte at gayon din si Michael Yang. At hindi ito haka-haka, ito ay nabalita mga kaibigan at ito ang mga ebidensya. Pero ang tanong, totoo kayang kasama niya talaga si Michael Yang ngayon, ang kontrobersyal na negosyanteng malapit sa kanyang ama? Pero teka, bakit Dubai? Kung babalikan natin si Michael Yang ay sinasangkot sa maraming issue, kabilang na mga usaping may kaugnayan sa nakaraang gobyerno. Kung totoo ito, ano ang pakay nila sa Dubai? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang hindi natin alam ay may mas malalim pang dahilan kung bakit wala pang lumalabas na kumpirmasyon. Ang tanong, may tinatago ba o simpleng trip lang ito? Pero ang mas malaking tanong, bakit walang opisyal na impormasyon kung bumalik na siya sa bansa? Ayon kay Velasco, malaya namang makabiyahe ang mga kongresista basta walang pondo galing sa gobyerno ang ginagamit. Pero bakit tila mailap ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ni Paulo Duterte? May mga nag-aakala na simpleng pribadong biyahe lang ito. Pero kung ganun lang, bakit tahimik ang kampo ni Duterte? Dito na nagsisimulang magtanong ang bayan, may itinatago ba talaga o sadyang tahimik lang ang lahat? Isa lang ang sigurado, habang hindi malinaw kung nasaan talaga si Congressman Paulo Duterte, mas lalong nangingibabaw ang tanong, nasaan nga ba si Congressman Paulo Duterte? Have mercy, O God. John 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa gitna ng mga kontrobersiya, haka-haka at pagdududa sa lipunan, isang mahalagang tanong ang dapat nating itanong, hindi lang sa iba, kundi sa ating sarili. Tinutupad ba natin ang mga utos ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay? Maraming tao ang naghahanap ng katotohanan tungkol sa isang tao, isang pangyayari o isang issue. Pero mas malaking tanong ay, ito, totoo ba tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? Ang 10 utos ay isang gabay ng ating Panginoon Diyos upang ipakita ang tunay na pag-ibig sa Kanya. Hindi sapat na kilalanin natin ang ating Panginoon Diyos. Dapat natin siyang sundin. Sa panahon ngayon,
Maraming tao ang nagtatago sa kasinungalingan, nililihis ang katotohanan, at lumalayo sa mga utos ng ating Panginoon. Ngunit malinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesus, kung tunay natin siyang iniibig, ipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. At isa na dito ang ika-4 na utos, ang Sabat. Ang pagsunod sa 10 utos, kasama ang ika-4 na utos tungkol sa Sabat, ay hindi opsyonal, kundi isang patunay ng ating pagmamahal sa ating Panginoon Kristo. Sa mundo ng politika at kapangyarihan, maraming tao ang maaaring malihis ng kasinungalingan, pansariling interes at tukso ng mundo. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo dapat magpadala. Ang tunay na daan patungo sa liwanag kaibigan ay ang ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos ng may katapatan. Kaya ito ang tanong na ating pagninilayan. Una, ang mga desisyon ko ba sa buhay ay nagpapakita ng aking pagsunod sa ating Panginoon Kristo? Ako ba ay lumalakad sa katotohanan o ako rin ay nagtatago sa kasinungalingan? Mahal ko ba talaga ang ating Panginoon Jesus na higit sa anumang pansariling interes? Tandaan kaibigan, ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon Kristo ay hindi sa salita lamang, kundi sa pagsunod sa kanyang mga utos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin. Sa pagkakataong ito, hinihiling po namin na kami po'y pakalinisin sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala upang kami po'y maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Bigyan niyo po kami ng pusong tapat na sumusunod sa iyong mga utos. Huwag niyo po kaming hayaan na malinlang ng mga mundong mga bagay. Bigyan niyo po kami ng lakas na mamuhay ayon sa iyong kalooban at tulungan niyo po kaming ipakita ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa patuloy na pag-aalaga sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatong sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.